Rook Village. Bilang pasasalamat, ipinagkaloob ni Kaya sa Straw Hats ang Going Merry, isang matibay at maasahang barko na dinisenyo ni Merry. Habang naghahanda ng magliyag ang grupo, inimbitahan ni Luffy si Usopp na sumama sa kanila, kinikilala ang kanyang tapang at katapatan, masayang tinanggap ito ni Usopp at siya na ngayon ang opisyal na sniper ng Straw Hats. Bago sila umalis, ipinakita ni Luffy ang isang bandilang pirata na iginuhit niya para sa barko, ngunit ikinabahala ng buong grupo ang kanyang kakilakilabot na likha, sa kabutihang palad, pumagitna si Usopp at nagpinta ng isang maayos na Jolly Roger na ipinagmamalaki nilang itinaas sa tuktok ng barko. Habang naglalayag, nagbalik tanaw si Zoro sa kanyang nakaraan. Naalala niya kung paano siya sumali sa isang dojo matapos matalo sa anak ng kanilang guro, si Kuina. Sa kabila ng kanyang pagsisikap at paglakas, hindi niya kailanman natalo si Kuina. Naniniwala si Kuina na unti-unting mawawala ang kanyang lakas habang siya ay tumatanda, dahilan upang magduda siyang magiging pinakamahusay na swordsman sa mundo. Labis na nagdamdam si Zoro sa kanyang pananaw at nangako silang dalawa na isa sa kanila ang makakamit ng pangarap na ito. Sa kasamaang palad, namatay si Kuina sa isang aksidente, at mula noon, inialay ni Zoro ang kanyang sarili upang tuparin ang kanilang pangako. Sa kasalukuyan, nakasalubong ng Straw Hats ang isang bounty hunter na nagngangalang Johnny, na natalo ni Luffy. Nakilala ni Johnny si Zoro at nagpahayag ng pag-aalala para sa kanyang kapareha, si Yosoku, na malubha ng may sakit. Mabilis na napansin ni Nami na ang sakit ni Yosoku ay scurvy, na dulot ng kakulangan sa bitamina. Dahil dito, napagtanto nilang kailangan nila ng isang tagapagluto upang mapanatili ang kanilang kalusugan. Iminungkahi ni Johnny na magtungo sila sa Bar Ati, isang lumulutang na restaurant sa dagat, kung saan maaari silang makahanap ng isang bihasang kusinero. Habang naglalayag ang Straw Hats, nasalubong nila si Marine Lieutenant Iron Fist Full Body, na nag-utos sa kanyang crew na palubugin ang kanilang barko. Sinubukan ni Luffy na ipang-deflect ang paparating na cannonball ngunit aksidenteng napunta ito sa Bar Ati, isang lumulutang na sea restaurant. Ang pagsabog ay nagdulot ng pinsala sa silid ng punong chef na si Zeff, na nasugatan. Sa galit, ipinag-utos ni Zeff na dapat bayaran ni Luffy ang pinsala sa pamamagitan ng pagtatrabaho bilang waiter sa loob ng isang taon. Samantala, sinubukang magpa-impress ni Full Body sa kanyang date ngunit napahiya siya sa harap ng lahat dahil sa mapanuksong wit ni Sanji. Sa galit, sinira ni Full Body ang kanyang pagkain, na ikinagalit ni Sanji. Bilang parusa, binugbog siya ni Sanji dahil sa pag-aaksaya ng pagkain. Nagalit si Patty, isa pang cook sa Bar Ati, nang makita niyang sinaktan ni Sanji ang isang customer. Ngunit bago pa lumala ang sitwasyon, bumagsak sina Luffy at Zeff mula sa kisame dahil sa malalakas na sipa ni Zeff. Sa gitna ng kaguluhan, sumugod ang isa sa mga tauhan ni Full Body, sumisigaw na nakatakas ang isang bilanggo, si Jean, miyembro ng notoryosong Krieg Pirates, nang inig sa takot ang mga customer dahil sa reputasyon ni Don Krieg, ang pinakamalakas na pirata sa East Blue. Matapos palayasin ni Patty, bumagsak sa gutom si Jean. Laking gulat ng lahat nang pakainin siya ni Sanji, na sinabing para sa kanya, ang isang gutom na tao ay laging isang customer. Ang kabaitan ni Sanji ay nag-ugat sa kanyang sariling karanasan sa gutom na halos ikamatay niya noon. Naging saksi si Luffy sa kabutihan at husay sa pagluluto ni Sanji, kaya't agad niyang sinubukang i-recruit si Sanji bilang kanilang cook. Tumanggi si Sanji, ngunit nahuhumaling siya kay Nami sa kanilang pag-uusap. Pagkalipas ng ilang sandali, dumating si Don Krieg sa Bar Ati sakay ng halos wasak na barko, humihiling ng 100 pagkain para sa kanyang gutom na tauhan at inangkin ang pagmamay-ari ng restaurant. Nagdadalawang isip ang mga cook, ngunit pumayag si Zeff na ihanda ang pagkain. Dito nabunyag ang nakaraan ni Zeff. Minsan siyang kinatatakutang pirata na kilala bilang Red Leg Zeff, na naglayag sa Grand Line bago niya nawala ang kanyang paa. Ikinwento ni Jin ang bangungot ng kanilang engkwentro kay Hawkeye Mihawk, ang pinakamalakas na swordsman sa mundo, na nag-iisa lamang ay nilipol ang kanilang buong fleet sa Grand Line. Habang lumalakas muli ang tauhan ni Krieg, nagplano na silang sakupin ang Bar Ati, ngunit nagkaroon ng mas matinding pagbabanta nang sumunod si Mihawk kay Krieg at walang kahirap-hirap na winasak ang natitirang barko ni Krieg. Pagkakita kay Mihawk, agad siyang hinarap ni Zoro, determinado sa kanyang pangakong maging pinakamalakas na swordsman sa mundo. Ibinigay ni Zoro ang lahat, ngunit malayong mapantayan niya ang kakayahan ni Mihawk. Ginamit lamang ni Mihawk ang isang maliit na kutsilyo upang talunin si Zoro at hinugot lamang ang kanyang tunay na espada upang kilalanin ang determinasyon ni Zoro sa huling pag-atake. Kinikilala ang potensyal ni Zoro, hinimok siya ni Mihawk na patuloy na lumakas at nangakong maghihintay sa kanilang muling paghaharap. Sa pagkatalo at kabab ang loob, humingi ng paumanhin si Zoro kay Luffy sa kanyang pagkabigo at nangako na hanggang sa matalo niya si Mihawk, hindi na siya muling matatalo sa isang laban. Matapos ang pagkatalo ni Zoro, umalis si Mihawk at inutusan ni Luffy sina Zoro, Usopp, Johnny, at Yosoku na habulin si Nami, na ninakaw ang Going Merry. Naiwan si Luffy upang harapin si Krieg at bayaran ang kanyang utang sa Bar Ati.
Habang ipinagpapatuloy ni Krieg ang kanyang pagsalakay, ipinadala niya ang kanyang pinakamalakas na tauhan, si Pearl, upang umatake, lumaban si Sonji, ipinamalas ang kanyang kahangahangang kakayahan sa pakikipaglaban at ginawang sunod-sunod na talunin si Pearl. Gayunpaman, binihag ni Jin si Zeph bilang hostage, dahilan upang sapilitang tiisin ni Sonji ang brutal na atake ni Pearl upang maprotektahan ang kanyang mentor. Habang tumatagal ang laban, nag-aalangan si Jin na patayin si Sonji, naalala ang kabaitan na ipinakita sa kanya nito. Sa gitna ng sagupaan, lumantad ang nakaraan ni Sonji, minsan siyang nagtrabaho sa isang cruise ship na sinalakay ni Zeph, ngunit pagkatapos ng isang malakas na bagyo, parehong naiwang stranded sina Sonji at Zeph sa isang maliit na isla. Sa kagustuhang mailigtas si Sonji, isinakripisyo ni Zeph ang kanyang sariling paa upang maipasa ang natitirang pagkain kay Sonji, habang siya mismo ay nagutom. Mula noon, nabuo ang matibay na ugnayan ng respeto at pasasalamat sa pagitan nila, pareho nilang pinangarap hanapin ang All Blue, ang maalamat na dagat kung saan nagtatagpo ang isda mula sa apat na sulok ng mundo, nang hindi na kayang lumaban bilang pirata, itinatag ni Zeph ang Bar-Ati upang matupad ni Sonji ang kanilang pangarap sa pamamagitan ng pagluluto. Habang umiinit ang laban, nakiusap si Jin kay Krieg na iwanan na ang Baratai, ngunit labis na nasuka si Krieg sa awan ng kanyang tauhan, ibinunyag niya ang kanyang pinakamapanganib na sandata, ang MH5 poison gas bomb. Sa gitna ng kaguluhan, pinaputok ni Krieg ang MH5, na nagdulot ng takot sa lahat. Mabilis na kumilos si Luffy, ninakaw ang dalawang gas mask mula sa tauhan ni Krieg at itinapon ng mga ito kina Sonji at Jin, habang hinahanap ni Luffy ang isa pang mask para sa kanyang sarili, napansin niyang nawala na ang natitirang maskara, sa kanyang pagkagulat, isinakripisyo ni Jin ang kanyang sarili, ibinigay ang mask kay Luffy habang hawak ang maskara ni Sonji sa kanyang mukha upang protektahan ito. Galit sa kalupitan ni Krieg, sumugod si Luffy sa kanya, inilabas ni Krieg ang kanyang porcupine cape, isang sandata na nababalutan ng matutulis na spike na bumabaon sa sinumang umaatake. Ngunit hindi natinag si Luffy, sinuntok niya ang mga spike at nagpatama ng malakas na suntok sa mukha ni Krieg. Kahit ilang beses siyang tinamaan ng deadly spear ni Krieg, tumanggi si Luffy na sumuko. Sa huli, ginamit niya ang Gum-Gum Bazooka upang magpakawala ng isang makapangyarihang atake na nagpalipad kay Krieg palabas ng Bar-Ati, tuluyang pinabagsak ang malupit na pirata. Sa pagkatalo ni Krieg, nagbalik ang katahimikan sa Bar-Ati, bagamat mahina na dahil sa laso ng MH5, nagpa siya si Jin na bumalik sa Grand Line kasama si Krieg. Bago umalis, nagpasalamat siya kay Sonji sa kabaitan nito, alam na maaaring hindi na muling mag-cross ang kanilang mga landas. Samantala, nagkaroon ng matinding alanganin si Sonji, na kung mananatili ba siya sa Bar-Ati o susunod kay Luffy upang habulin ang kanyang pangarap na matunto ng All Blue. Bagamat mahirap ang desisyon, kinumbinsi siya ni Zeph na ang kanyang tadhana ay higit pa sa Bar-Ati. Sa huli, pinili ni Sonji na sundin ang kanyang pangarap at sumama sa Straw Hat Crew bilang kanilang cook. Habang naghahanda ang Straw Hat sa umalis, bumalik si Yosoko dala ang mahalagang balita, alam na niya kung nasaan si Nami, kasabay nito, sina Zoro, Usopp, Johnny, at Yosoko ay patuloy na hinahabol si Nami, na tumakas sakay ng Going Merry. Ngayon, handa na sina Luffy at Sanji na sundan ang kanilang mga kasama patungo sa kanilang susunod na destinasyon, ang Arlong Park.